Ready ka na ba sa ating 3 weeks adventure sa Canada? Excited ka ba? Oo naman. Oh! Para pag umalis po kami, 3 weeks kami sa Canada, may uulam-ulamin ang Roberto. Ay, mama, paanong mata mo? Grabe! Good morning! Today po sana ay Mother's Day out. Today is Sunday. Kaya lang po, medyo masama po ang pakiramdam ni Daddy. Medyo nahihilo daw po siya. Yun. Kasi po kahapon, nagnap siya. Tapos, pag nung nagising po siya, bigla pong nahulog yung salamin niya. Alam niyo po yung balikwas, tapos nung bumalikwas siya, kinuha niya sa ilalim ng sofa yung salamin niya. Tapos po, bigla daw siyang nahilo. Umikot daw po yung paningin niya. Ayun. Kaya hanggang ngayon po, parang hilo-hilo pa rin daw siya. Si Daddy po yung very sensitive, just like Papa before. Si Papa po, pag masama ang pakiramdam, alam na alam niya talaga pag may masama siyang pakiramdam. Yun. Tapos, ako naman po kagabi, kahapon, nagnap din. Masarap po panahon ngayon, di ba? Yung medyo malamig-lamig. Nagnap din po ako ng hapon. Kasi naging very busy nga po ako. Naglilinis ako ng aming mga cabinets. Kasi sabi ko, ayusin ko nga yung mga damit matagal na. Tapos, paggising ko po, alam niyo po yung tulog na parang iba po yung gising ko din. Sumakit yung ulo ko. O just finished my period. Mga ganun po ngayon ang nararamdaman ko eh. Ngayon, sumakit din yung ulo ko. Sabay pa kaming dalawa. Binibiro po kami ni Mama. Di kaya buntis kayo? Buntis daw. At 52, almost 53, di ba? Ito po, mag-ano na lang tayo. Dapat po ngayon mamamalengke kami. Ito po, i-beef stew ko na lang. Tingnan mo kung gaano po kadami ang beef stew. Ano yan ni Roberto? Lunch, dinner. Ito yung amin. Lunch namin ni Mama. Baka tag-isa lang kami. Dinner namin tag-isa din. Yan, kay Roberto na yan. Kay Roberto. Para po wala kaming tira. Kasi alam niyo po yung minudo ko. Minudo pa rin. Nasa freezer na. Pero talaga naman pong dinamihan ko yung kasi sabi ko, iti-freezer ko nga yung iba. Para pag umalis po kami, 3 weeks kami sa Canada, may uulam-ulamin ang Roberto kung hindi makauwi ang mami dito. Kasi sabi ko sana samahan niya, 3 weeks lang naman. Kung masasamahan niya si Daddy, di ba po? 3 weeks. Mas kawawa naman mag-isa. Ngayon pa lang po nami-miss ko na siya. Nami-miss ko ng Roberto. Nakamiss ko, no? Hindi pa man din, eh. Tsaka yung mga dog. Oh, I miss the dogs. I will miss the dogs and the cats. Ayan po, ito ay beef stew nga. Yan. Tapos, yung frozen ko palang celery, nagamit ko na. So, tatakbo po ako kay Suki. Bibili lang ako ng isang stock na celery for this one. Kasi po, ang beef stew, diba, kailangan yan ng yung rib ng celery, kailangan yan may paprika. Ang gagamitin ko na lang is yung fresh. Tapos, may cloves po ito. Meron kami dito, dala to ni Iping eh. Konti lang, isang peraso, isa't kalahating peraso lang. Dinikdik ko na po dito, pinagsama ko na ito, beef powder, may salt, yan. Pinagsama ko na yung cloves tsaka yung pepper. Ito po, isi-sear lang natin. After that, ilalagay ko po to sa sa ating pressure cooker kasi ang beef po sa Pilipinas, unlike sa ibang bansa, sa atin po inaabot ng taon. Kaya pansinin nyo po, ang beef natin, masarap siya, lalo na sa mga sabaw-sabaw, pero talagang ang pakulo mo naman ay 6 na oras bago. Minsan may 6 na oras, matigas-tigas pa. Diba po? Kasi nga po, matanda na. Kaya sabi ni Mehmet, pag naandito siya, hindi siya masyadong bumibili ng beef. Kasi nga, sina Frank, sanay sa very tender yung meat nila. Yung beef.
Sa atin po talagang patagalan eh. Pero, alam niyo po bang ito ay mas masarap? Yun nga lang nga, matigas. Matigas siya. Hindi talaga siya pwede pang mga steak. Pag in-steak mo ito ay, kahit sabihin mong baka ilang seconds lang eh, matigas po talaga. Matigas na siya. Depende po talaga kung gaano katanda ang cow na kinatay. Yung atin po kasi sa Pilipinas, medyo slow ang, lalo na yung mga backyard, medyo mabagal lumaki. Gawa ng, di naman tayo nagpapakain ng mga pellets, diba po? Sa kanila talagang ano na. Pero healthier ang version ng, healthier po tayo. Ito po, isasagad nyo, sorry. Kailangan, sinisir ko po siya eh. Kailangan sagad pala sa ano, sa apoy. Sear lang natin, para hindi po madurog mamaya. Kasi i-pressure cook ko po yan. Yan po, ilalagay ko na sabay-sabay. Onion, garlic, tsaka yung fresh na paprika po yan. Yung maliliit lang na parang bell pepper. Yung pahabang ganon. Yun po yung fresh na paprika. Kasi wala po akong paprika na powder. Dati po, parati akong meron nun. Kaya lang po, napansin ko, pag hindi mo siya ginagamit, nasisira din yung ano po, diba? Mga ganon, garlic powder, onion powder. Kasi nga po sa atin dito sa Pilipinas, mataas ang humidity natin. Kaya mabilis po siyang masira. Yung mga ganon. Sa mga powder base pong ganon, mabilis. Next, ilalagay na natin to. Isa! Muntik nang mahulog here. Ito po kasi medyo pinalakihan namin kasi para kako pagdating ng panahon kung gustong magpalit. Saka medyo pag maglilinis po hindi masyadong mahirap. Kasi yun naman pala pagka may siwang na ganyan, nahuhulugan ng kung ano-ano. So, wala talagang perfect ang paggawa ng bahay. Yung mga iniisip mong solusyon, problema pala. Aray ko. Pero kasi naman, maliit lang naman ang aming, pag kami-kami lang, di ba, maliit lang. Pero pag may bakasyonan talaga, medyo kailangan namin ng malaking burner. Kasi ito kahit sabihin mong 4 burners po yan, pag may nitong kawali na, isa na lang magagamit mo. Yan yung mga napansin namin. Ito po, lalagyan ko na lang to ng sabaw. Tapos, nangangamoy na po ang cloves. Grabe ang cloves. Ang konti lang po nang nilagay ko. Diyos mio, ang amoy. Amoy na amoy talaga. Ang honey pa naman, ang aking darling. Medyo, baka hindi siya sanay sa cloves. Pero po kasi itong recipe to, may cloves talaga to. Diba? Tapos ano po natin to. I don't think kasi kayang lumambot pa ganito lang eh. Ewan lang po Kasi I have 2 hours. Di ko po alam kung lalambot siya dito eh. So, ano na lang natin, pinakamaganda ay i-pressure cook. I don't think lalambot kasi tinest ko ang tigas. Ayan, Mamma Mia, mga kapatid. Ang aking mga sisi dyan. Ito po diba? Inano ko siya, pressure cook ko siya. Tapos po, nawili ako kasi po nag-aayos nga ako ng cabinet. Ayun. Alam nyo na. Alam nyo na naman siguro ang nangyari. Diba? Ang nangyari ay ayun na nga. Siya po ay nasunog. Sabi ko, pagdating ko dito, nangangamoy na. Sabi ni Mama, ano yun? Nangangamoy na yung pinapressure cook ko. Nangamoy. Ito po, ang gagawin ko, nilagyan ko ulit siya ng beef cube kasi syempre yung lasa niyan po, naubos na nando na sa sunog. Wala na po, talagang nasunog siya. So, ginawa ko po,
Nilagyan ko ulit yan ng bawang sibuyas. Tapos, binigyan ko ulit ng pepper. Diba po, yung parang pimiento pepper. Tapos, nilagay ko na po tong celery. Ang gagawin ko po yan para makain ni daddy yan. I-blend ko po yan ng kaunti. Lutong-luto na po yan. I-blend natin siya. Kunin pa natin. Isa, yan. I-blend lang natin siya, yan. Para makakain ni Berting. Tapos, pinabili ko po siya ng patatas kasi akala ko po talaga may patatas pa kami. O, diba? Naubos ko na pala nung ako'y nagmenudo. Tapos, sabi niya, pero may pupuntahan din po kasi mabibilihin siya. Pinasabay ko na lang. Sabi niya, 35! 2 pirasong patatas. Nagugulat siya. Siyempre, hindi naman siya namamalengke. Ganun talaga ako. Wala tayong magagawa. Mahal ang lahat ng bagay, di ba po? Ayan. Iyan ay pandaya po sa mga may bata na hindi mahilig sa vegetables. Ayan. Dinadaya natin yan. Ayan na po. Bawang sibuyas, yung celery, ayan na po yan. Para po, hindi ba hindi mapipili. Diyan siya, di ba? Yan, lalagyan pa po natin yan tubig konti. Ganun po ginagawa ko. Pag mga ganitong stew, yan. Hindi nila napapansin. Sabaw pa lang, nagsabaw na sila. May bawang sibuyas na yun, di ba po? Para-paraan lang tayo. Kasi wala tayong mga powder rice. Ayoko na pong bumili nun. Hinayang ako sa pera. Kasi, bilis pong tumigas. Dito sa Pilipinas, hindi talaga siya maganda. Dapat bibili ka konti-konti. Eh, kung hindi mo naman po parating nagagamit. Alam niyo po yung waste of resources, waste of money. Pag pinagsama-sama po na natin yan sa isang taon, marami-rami po yan. Si ate ay diba? At least kahit sa ganito pong paraan, ako'y medyo matipid at hindi po sa matipid na hindi ko makain ng maayos, pero yung matipid na you know yung waste at hindi. Yung kaya mo at hindi. Yun po ang importante. Kasi, pag natutunan nyo po yung ano yung need, ano yung wants, ano yung nagwe-waste ka, ano yung minsan kasi may binibili tayong damit, di man natin isang tingin, maganda, pero napansin niya po, isang beses mo lang nasuot, tas ayaw mo na. Yung mga ganun bang decisions na kailangan talaga minsan iisipin mo ng marami-raming beses eh. Magagamit ko ba to? Kailan ko to magagamit ulit, 'di ba? Kung isang beses lang naman at magpapabongga ka o gusto mong maki-join sa kanila, tingnan mo muna po yung damitan nyo, baka meron. Ano naman kung nagdodoble ka? Ako po, ilang beses ng New Year, yung pa rin ang suot ko. Hindi kong sabihin po, it's not your hindi yun talaga yung damit mo eh. Hindi yung suot mo, kundi yung it's yung activity, yung kasayahan, yung okasyon di ba po? Ewan ko lang po, iba-iba din siguro. Pero iniisip ko po, dahil sa kakaganon ko, hindi po ako nakaranas ng 0-0 talaga, as in walang-wala. Maybe because of that, attitude, di ba po? Kain po tayo, ang beef stew na nasunog. Ayan, kain po tayo. Kain po tayo mga kapatid. Tapos may naglako ng mangga. Ang tamis po, from Pangasinan daw po yan. Yan. Tinatanong ko po kay mother ko ilang kilo. Basta daw po 380 binayaran niya. Hindi niya alam kung magkano per. Magtatanong ka, mother. Oo, mga billionaires and millionaires hindi nagtatanong ng price. Hindi din niya alam. Basta 380 daw yung bili niya. Tinanong ko. Tinanong mo, nakalimutan mo lang kung magkano. Binayaran ko lang. Okay. Kain na, darling.
Kain po tayo. Ready ka na ba sa ating 3 weeks adventure sa Canada? Ayun po. Dapat excited ka tayo mga anak mo. Excited ikaw, even ko. Ba't ganyan naman? Pagkere-kere pa. Ganyan naman si mother. Oo, dapat excited, mother. Mabuti kasama mo naman ako. Babash na naman yan. Oo. Bahala ka sa buhay. Ganyan naman si mother. Excited na excited yung kanyang mga babies. Ako hindi ako ano niya sa mga masa na yun. Sa makialam sa buhay ko. Hindi. Excited ka ba? Ako naman. Yun ang tinatanong. Hindi yung ewan ko. Sagot kasi parati ewan eh. Mga baso na yan. Alam niya sa Hindi, kung excited ka nga daw pumuntang Canada. buhay naman. Oo naman. Ilulupasay si kainaman in Canada. Ang laki ng ginastos ng dalawa. Plane ticket pala nating dalawa. Purdoy na. 200,000 na. Hindi lang. Nakirig-kiri sabi niya sana ano na lang money na. Kaching. Inchik eh. Di niya pa po kinakain ng beef Tokwa naman. stew. Sinagpira ng tokwa. Tokwa lang talagang Kaya natin yung ina-appreciate. nanay. Sabi yung anak. Bakit? Ina-appreciate mo na yung tokwa mo. Oh, ngayon naman, yung asawa naman. Ako din po, tokwa din ang kinain ko eh. Pero kumuha na pa ako ng patatas at carrots. Yan na. Po natin sabihin na natutong kanina. Beef stew! Inisa mo naman, ang init niyan eh. Ito. Ang init ng patatas. Sarap patatas. Ganun pala pagka mahal ang patatas. Masarap. 35 dalawa. Hihina. Ay, mama, paano ang mata mo? Grabe. Nainula talaga yung mata. Matulog to 35 1/4. At kaya, Mahal daw. doon na tayo bumili sa bayan. Mahal talaga. Dapat talaga bumili ka kilo-kilo. Pag dala-dalawa lang ako, mapapaano ka. Nakapunta pa nga ako doon. Bumili ng epoxy. Sarado na. Wala dyan sa kantong epoxy. Hindi, punta tayo bukas. Inahilo ka pa kanina. Dapat po kami magpapalengke. May nainit. Nahilo pa daw siya. I just pinabonamin ka mo siya. Mali yung ano mo, yung bagong gising, tas bigla kang yuyok na ganun, daddy. Hindi talaga pwede. Yung parang hindi naman ako uminom ng alak lagi. Para ka nalasing. Umiikot yung paningin mo. Vertigo, pag umiikot, o vertigo yun. Para ka lang hazy. Para lang. Naglalakad ka parang Oo. karamdam parang bagal na ang bako. Ay, baka high blood. Pero po, nung binipi ko siya, medyo mataas talaga yung BP niya. Tapos, chinek ko agad, natatabingi ba, kumusta ba yung speech niya. Kasi baka mo sign of stroke, di ba? Nakakatakot. Tapos kagabi po, nung natutulog ng hamay, yung kamay ko nasa puso niya. Pag hindi ko na-feel yung tibok niya, pupunta ko sa sa kanyang tiyan. Kasi syempre praning. I love you. Shush. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. Appreciation is a wonderful thing. It makes what is excellent in others belong to us as well. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share.